Hello guys, this is Mami Weng again. Andito po ako sa park today. Malapit lang po sa amin. And yes, my episode 2 ng aking Mompreneur Life or Momshi's Life in general. Ang ating pag-usapan today is, gusto ko lang itanong sa ibang mami dyan, lalo na sa mga momshing katulad ko na may mga adults na. Para sa inyo, alin ang mas mahirap? Ang mag-alaga ng baby, ang mag-alaga ng toddlers, or ang mag-alaga ng teenagers? For me, ang pag-aalaga ng bata, pag-aalaga ng baby, sa mga first time mommy dyan, maliliit pa yung mga baby, well, naintindihan ko, nararamdaman ko yan kung ano dahil na-experience ko yan, mahirap po mag-alaga ng baby. Ang pag-aalaga ng baby, di ba, marami kang gabi na walang tulog, wala kang pahinga. Especially kung wala kang katulong sa bahay, wala kang kasama, wala kang kamag-anak. Kami dito sa Japan, walang kamag-anak dito. Ang hirap i-invite yung parents. Swerte kung ma-invite mo yung parents mo, bago ka manganak, ma-invite mo siya. So, para may makasama ka, may mag-alaga, may magluto ng food para sa'yo. Mahirap ang baby kung wala kang katuwang. Kasi nga, gawain bahay sa'yo. Diba tayong mga momshi, lalo pag full-time mom ka, pag daytime, syempre gagawa ka ng gawain bahay, sasamantalahin mo habang tulog si baby. And then, pag gabi naman na gusto mo nang matulog, pagod ka na, saka naman gising si baby. O, diba? Yung mga baby na to, mga pasaway eh. Baby pa lang, diba? Pero wish yun na, diba? Pero napakasarap, nakasama natin sila, diba? Katabi mo siya. Ang sarap-sarap titigan ng kanilang face, ang sarap-sarap lamutakin, ang sarap-sarap papakin, ang sarap pupugin ng mga halik. And then, pag toddlers na sila, yan na nga yung mga naglalakad na, yung mga tumatakbo na, di ba? Takot kang madapa, maghabol, nakakapagod. Yes, nakakapagod. Pero yun yung pinaka-moment na masyadong dapat talaga nating ibigyan ng importante. Kasi parang nandoon yung time na yon doon sila, anong tawag nito, yung brain nila, parang doon nagde-develop, yung mga memories nila, doon na nade-develop. So, kung ano yung itatanim mo sa kanila nung moment na yon, yun yung tatanim sa puso nila, tatatak talaga sa puso nila. So, kaya importante na yung mga pagsigaw-sigaw natin sa kanila, pagmumura, pag-aaway ng parents sa harap ng ganyang edad, magtatatak yan talaga ng malaki sa puso nila. So, ingat po kayo. Well, maybe next topic yan, pero yes, doon tayo, focus sa gaano ba kahirap. Mahirap nga ba mag-alaga ng toddlers? Yes, mahirap din mag-alaga ng toddlers kasi nakakapagod yan. Takbo ka ng takbo, hahabulin mo, baka mahulog, di ba? Akyat ng akyat kahit saan. Malingat ka lang ng konti, marinig mo may lumalagabog na. Hindi mo alam kung nabagsakan siya o siya mismong bumagsak. So, parang kailangan natin ng doble ingat. And then, pag teenager sila, oh man, yan ang pinakamahirap. Share nyo naman sa akin, doon sa mga momshi katulad ko na may mga anak ng mga adults na. Ano po, kayo, wala ba kayo naging problema sa teenagers nyo? Lucky you! Kasi, karamihan, pagka-career woman ka, or nagtatrabaho ka, pag single mom ka, so wala ka magagawa kundi mag-work, diba? So, naiiwan ng anak mo sa bahay. Ang mga teenager medyo naghahanap ng iba. Naghahanap ng kausap, syempre, di ba? Parang, yun na nga, hindi na natin nababantayan kung sino yung mga friends nila. So, nababarkada, hindi natin alam kung matino ba yung barkada nila. Yung mga classmates sa school, hindi natin alam, di ba? Then, ikaw na nanay, na busy ka masyado sa pagtatrabaho, basta para sa'yo is nakakatulong ka financially. Or especially ngayon na nga, single mom ka, kailangan mo talaga, di ba, wala ka magagawa. Ganon, mahirap. Doon sa mga may teenager, ngayon pa lang teenager ang anak niya. Mga sisi ko, advice ko talaga sa inyo, kung nagtatrabaho kayo full time, make sure na nakakausap niyo yung anak niyo. Make sure magkaroon kayo ng time. Make sure magkaroon ka ng bonding. Huwag na nating
excuse na maging single mom ka. Huwag na nating excuse na wala kang time. Your kids need time. Alam mo, kesa magsisi tayo sa bandang huli na ano nangyari sa buhay nila. Magagalit tayo sa kanila kasi irresponsible sila. Hindi ba first and foremost, responsable natin sila nagabayan, nabantayan. So, mayroon tayong malaking pagkukulang doon kung sakaling naliligaw sila ng landas. Don't get me wrong kasi yan, hindi ko sila sabing napalaki ko ng matinong anak ko. Kaya ako nga sinasabi to ngayon dahil nga may experience. Yeah, meron akong experience niyan, yung mga anak ko. At saka yung experience na nakita ko sa mga magulang ko, 'di ba? Bakit kaming lumaki mga ganito? 'Yun. So para sa akin ang pinakamahirap, mga sisi is yung sa teenager talaga, pinakamahirap. Pero ngayon na nga siguro hindi siya ganoon magiging kahirap kung sa toddlers pa lang. Para sa akin na doon talaga sa toddlers. That's not so just baby kasi yung baby medyo wala pa silang alam. Hindi nila alam yung kung paano mo sila inalagaan. Pero yung toddlers, kasi nga doon nagpalang yung brain nila, yung memory talaga nila. Doon talaga tayo dapat maglaan ng tamang oras. Doon tayo dapat magbuhos ng pagmamahal sa kanila. Pagmamahal at panahon. Pag-intindi. Yun ang pinaka-importante. Para pag nag-teenager sila, medyo dala-dala nila yon, baon-baon nila yon. So, they have the love for you, respect, at saka yung bonding, yon, yung closeness. So, mga mamsi dyan, lalo sa mga bagong mami, listen, I'm speaking from my experience. So, until our next episode, peace out.